Hindi ko nga gagawin ang bagay na yon. Ayoko. Mataas na tonong sigaw ni Mia. Kararating lang ni Mia galing ospital. Nakasuot pa siya ng uniforme nang harangin siya ng kanyang ina na si Shelly para ipaalam ang tungkol sa kasal. Isang pediatric nurse si Mia, malapit sa mga bata, soft, at may kaangasang taglay. Gulat siyang tinignan ng kanyang ina dahil sa taas ng kanyang tono. Are you raising your voice at me, Mia? Hindi ko kayo maintindihan. Ang sabi niyo, gusto niyo kung ano makakabuti sa akin. This is exactly what we want for you. Sabi ni Shelly. Pagak na tumawa si Mia matapos marinig yon. Ang pilitin ako magpakasal sa hindi ko gusto? Halos buong buhay niya, kontrolado ito ng kanyang ina. Kahit gimmick dapat ipagpapaalam pa. Ang tanging gusto niya lang makaalis at makalayo sa pamilya. He loves you naman. Malambing na sabi ng kanyang ina. Inis itong tinignan ni Mia. Hindi ako mabubuhay ng pagmamahal na yan. You think? Ang good boy niyan eh. Babaero naman yan. What did you say? He's not loyal as you think. And I'm not gonna marry him. Desididong sabi ni Mia. Handa na ang talikuran ng kanyang ina. Pero muling nang ibabaw ang boses nito. Kung hindi mo kayang sundin ang gusto namin, hinding-hindi ka namin kikilalanin na anak. Hinding-hindi ka na rin makakatungtong sa bahay na to. Mariin na banta ni Shelly ang kanyang ina. Tahimik na napangisi si Mia. Kahit anong tapang ng kanyang mga sagot, unti-unti siyang dinudurog ng mga salita ng kanyang ina. Is that what you want? Talaga bang susubukan niyo ako? Ngayon pa na may trabaho na ako at kaya ko na mabuhay mag-isa? Matapang na tanong niya. Wala kang utang na loob. Pinag-aral ka namin tapos ano? Ito ang makukuha namin sa'yo? Ang pagsuway mo? Wala akong utang na loob sa inyo. Because in the first place, it's your obligation to provide what I need. It's your obligation to send me in school. Pagod na sigaw niya. Those words she said made her mom shocked. Pero hindi niya pinagsisisihan ng mga sinabi niya. Gusto niyang malaman ng kanyang ina na hindi siya nito kayang apihin o pagsalitaan ng masama. Inis at matapang niyang tinalikuran ng ina para magbihis ng panibagong damit, saka tinawagan ng kaibigan. Saan ba tayo pupunta? Gabi na. Tanong ni Aryan. Tara sa bar, ayoko sa bahay. Pero may kasama ako, okay lang ba? Napairap na lang si Mia nang marinig. Ang kanyang kaibigan na halos araw-araw may iba-ibang lalaking kasama. Hindi siniseryoso at ginagawang laro lang ang mga ito. Akala mo naman hindi ako sanay sa mga ginagawa mo. Tara na, sunduin mo na ako dito sa bahay. Rinig na rinig ni Mia ang pagsinghal ng kanyang kaibigan. Pero wala namang nagawa si Aryan. Diyan pa talaga sa bahay niyo. Paano kung pagalitan ako ni Tita Shelly? Di ka nan papagalitan, basta sa labas na katayin-tayin. Mamaya ka na lumandi dyan. Nang matapos ng tawag, agad na nag-ayos si Mia. She can pull both gender, kaya maraming may gustong manligaw sa kanya. Pero hindi niya naman pinapansin. Tahimik, at halos walang emosyon ang kanyang mga mata nang lumabas siya ng bahay. Ganito ba lagi kapag magulang? Anak nilang solusyon sa problema na meron sila? Ganito ba yung mindset na palaging pinapairal sa Pilipinas? Wala kang karapatang magpaliwanag at umayaw sa gusto nila kasi tatawagin ko nilang bastos. Aniya sa sarili. Wala pang isang oras nang dumating si Aryan sa kanilang bahay kasama ang lalaki nito ngayong gabi. Nagtataka na tinignan ni Aryan si Mia na nakasimangot habang sumasakay sa backseat ng sasakyan. Ang nagmamaneho ng kotse ni Aryan ay ang kasama nitong lalaki. Si Aryan naman na nasa passenger seat at si Mia ang nasa likod. Bakit biglaan ang pag-aaya mo mag-bar? Tanong ni Aryan. Kainitan kami ng nanay ko. Let me guess. Dahil ba yan sa pagpapakasal mo sa Chinese boy na yun? Maingay na bumuntong hininga si Mia. Ano pa nga ba? Kinukulit ako na magpakasal sa lalaking yan. Hindi ko nga gusto yun. Tapos yun, sinumbat niya sa akin na nagawa niya.
Lahat ng bagay habang lumalaki ako. Ultimo pagpapaaral sa akin. Tumawa si Aryan sa kaibigan. Hindi na bago kay Aryan ang ganong sitwasyon ni Mia. Siya ang human diary ng babae kaya kahit na busy ito, basta tumawag si Mia, agad niya itong pupuntahan. Di ka na nasanay kay Tita Shelly. Nakakapagod din kaya no? Imagine galing akong trabaho. Pagod tapos ganun yung bubungad sa akin. Wala man lang, kumusta anak? Okay ka lang ba anak? Kumain ka na ba anak? Pag may make face ni Mia, kaya mas lalong natawa si Aryan. Hindi na siya ginulupan ng kaibigan, kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata habang hinihintay na makarating sila ng bar. Habang nakapikit, dinig na dinig niya ang malanding boses ni Aryan habang kausap ang lalaki. Hindi alam ni Mia kung paano kinakaya ni Aryan ang pagkakaroon ng iba't ibang lalaki. Ganyan ka pala kalandi, Aryan? Kahit sa sasakyan talaga, kasama pa ako? Saad ni Mia. Hindi naman nasaktan si Aryan sa sinabi ng kaibigan dahil para sa kanya, paraan lang yun ni Mia ng pagbibiro nito. Mag-boyfriend ka na kasi para hindi ka nandidiri dyan. Ayoko nga. Iniisip ko pa nga paano makakaalis ng bahay eh. Saglit na umayos na upo si Mia, pati ang kanyang kaibigan. Nilingon siya ni Aryan. Sa kondo ka muna. Umiling naman si Mia. Ayoko din. Maririnig ko lang yung mga ungol mo. Ewan ko sa'yo. Nang makarating sila sa bar, sinalubong sila ng malakas na tugtog. Hindi na bago kay Mia ang itsura ng bar. Dahil ito palagi ang kanyang takbuhan sa tuwing may problema siya. Sa kabilang banda, si Drake na halos kauuwi lang ng bahay, 10:00 na ng gabi, kaya walang sumalubong sa kanya na bata. Manang, saan po natulog si Max? Tanong ni Drake pagka-uwi niya. Ay sa kwarto mo. Sabi ko nga sa kanya, sa kwarto na lang niya siya matulog. Pupuntahan mo naman doon pero gusto niya talaga sa kwarto mo kaya hinayaan ko na. Marahang tumango si Drake. 5 taon na siyang single dad at hindi niya pinagsisisihan na sa kanya napunta ang kanyang anak. Matalino, malambing, makulit na bata si Max. Hindi na nagdalawang isip si Drake at umakyat na ng kanyang kwarto para makita ang anak. Napabuntong hininga siya nang makita ang anak na yakap-yakap ang unan na may mukha ng kanyang ama. I'm sorry anak. Late na naman nakauwi si daddy. Di na kita nasabayan mag-dinner. Malambing na sabi ni Drake sa anak na natutulog habang marahan na hawak ang ulo nito. Tahimik niya lang na pinagmamasdan ng bata. Lahat ng bagay na kailangan ni Max binibigay niya. Pero isang hiling lang ang hindi niya pa kayang ibigay sa kanyang anak. Yun na yung magkaroon nito ng bagong ina. Nang makontento si Drake sa pagmamasid sa anak, marahan niya itong kinumutan. Nagpalit siya ng pantulog at tumuloy sa kanyang opisina sa loob ng bahay. May i-recommend ako sa iyong app. Pasigaw na sabi ni Aryan habang kausap si Mia. Masyadong malakas ang sound sa loob ng bar kaya kahit magkatabi nagsisigawan pa rin ang dalawa. Dahil hindi maririnig kapag natural na boses ang gagamitin. Tinatamad namang tumingin si Mia sa kaibigan. Anong app yan? Dating app! Marami kang makikilala doon. Masiglang sabi ni Aryan. Isang beses ininom ni Mia ang alak na nasa kanyang baso bago muling kinausap si Aryan. Ang jeje mo naman ng mga dating app na yan. Mga immature na tao lang gumagamit yan eh. Agad siyang tinignan ni Aryan ng masama. Anong jejemon ka dyan? Itry mo lang kasi. Malay mo doon mo mahanap yung the one mo. Sabi ni Aryan, habang marahang binabangga ang braso ni Mia. Nang makita ni Aryan na walang balak magsayaw si Mia sa dance floor, iniwan niya muna ito sa couch at patakbong pumunta doon. Napatingala naman si Mia. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang naging sagutan nila ng kanyang ina. Ilang oras pa silang nagtagal sa bar. Madaling araw na nakauwi si Mia sa kanila. Nakatulog pa siya ng 3 oras bago pumasok sa trabaho. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ni Aryan at ng iba pa nilang katrabaho. Nurse Mia, may nagpadala ng donut sa'yo. Saad ni Pat. Ha? Kanino naman galing? Kunot na ang tanong ni Mia.
Bahagya pang sinilip ang kahon ng donuts. Walang nakalagay na name pero may letter. Sagot naman ni Pat. Baka galing sa nagkakagusto sa'yo. Tingnan mo mukhang masarap. Sulsul pa ni Aryan. Habang kinikilig ang kasama ni Mia, wala naman siyang maramdaman kundi pagtataka. Sandaling hindi nakapagsalita si Mia at agad tinanong ni Aryan ang kaibigan. Ayaw mo ba? Akin na lang. Nagawa pang mag-side-eye ni Mia sa kaibigan. Alam mo ikaw, madali kang malason no? Sunggab ka ng sunggab, hindi nga natin kilala kung sino nagpadala niyan. Eh di kapag nagkasakit ako, gagamutin mo ko. That's what friends are for, diba? Napanguso si Aryan habang sinasabi yon. Sira ulo. Hindi nga ako nag-nurse para lang gamutin ka sa katangahan mo. Ibang taong gusto kong gamutin, hindi ikaw. Napuno ng tawanan ng lobby kung saan sila nakatayo. Hindi pa rin alam ng mga kaibigan ni Mia kung anong gagawin nila sa donuts dahil ayaw din namang kunin ng babae. Masyado na silang nalilibang sa lobby at muntik na makalimutan ni Mia na mag-time in. Mabuti na lang tinawag siya ng isang doktor. Nurse Mia, may patient ka sa room 409. Inform sa kanya ng isang doktor na lalaki. Sige po, Doc. Salamat, Doc Red. Aniya at nagpaalam na sa mga kaibigan na nasa lobby. Bago magpunta sa kwarto si Mia, nag-time in muna siya at inilagay ang kanyang gamit sa locker room. Nag-ayos siya ng konti bago tuluyang pumunta sa kwarto. Habang binabaybay niya ang daan, nakangiti siyang naglalakad. Pagdating sa tapat ng kwarto, marahan muna siyang kumatok bago binuksan ang pinto. Good morning! I-check ko lang po yung vital signs ni Bunso. Max po ba yung pangalan ng bata? Nakangiting sabi ni Mia habang hawak ang clipboard kung saan nakalagay ang record ni Max. Yes. Simpleng sagot ni Drake. Ano ba nangyari sa patient? Pagsusuri ni Mia habang abalang tingnan ng dextrose ni Max. He suddenly had an asthma attack. Tumango si Mia. Medyo napansin na nakatingin sa kanya si Max, kaya tumingin siya sa bata at ngumiti. Napuntahan na ba siya ng doktor? Muling tanong ni Mia. Yes, kanina. How is he? Stable naman siya. Imo-monitor pa rin po yung breathing niya to make sure na okay siya bago i-discharge. Tanong ko lang po, wala po bang allergies sa gamot yung bata? Umiling sa kanya si Drake, kaya nagpaalam na muna si Mia na aalis muna. Nang makaalis si Mia, agad na bumaling si Drake sa anak. May masakit pa ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Marahan ang pagkakatanong ni Drake dito. I wanna go home. Malungkot na sabi ng bata. Yes, uuwi tayo. Pero be strong muna ha. You need to be strong para makauwi na tayo. Nakahiga lang si Max sa kanyang hospital bed. Biglaan ang pagdala sa kanya sa ospital dahil bigla itong inatake ng asthma. Nahihirapan huminga ang bata. Kinakabahan pa rin si Drake dahil nag-iisang anak lang niya si Max. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang tabi dahil ito na lang ang meron siya. Nag-rounds lang si Mia sa mga patient na naka-assign sa kanya. At habang nagra-rounds, hindi maalis sa isipan niya ang batang si Max. Okay naman ang bata. Stable. Mukhang inaantok lang pero may parte sa kanya na parang kilala niya ang bata. Hoy, okay ka lang ba? Tanong ni Pat. Napakurap naman si Mia at binalingan ng kaibigan. Ha? Ano yun? May sinasabi ka? Sabi ko kung okay ka lang ba? Nawala pagiging madaldal mo ah. Hindi, may iniisip lang. Bahagyang umayos na upo si Pat. Kasalukuyan silang nasa karinderya dahil lunchtime na naman. Ano yan? Kwento mo sa akin. Nagdadalawang isip pa si Mia kung ikukwento niya kay Pat ang nararamdaman niya tungkol sa bata. Pero pakiramdam niya, hindi gagaan ang kanyang pakiramdam kung hindi niya ikukwento yon. Yung unang patient ko kasi na napuntahan kanina, pakiramdam ko kilala ko siya na hindi. Parang ang lapit-lapit ng loob ko dun sa batang yun. Parang gusto ko siyang alagaan. Ganon. Isang beses pumalakpak si Pat, kaya kunot noong napatingin si Mia sa kanya. It's a sign! Ha? Anong it's a sign? Sana mag-boyfriend ka na. Gusto mo mag-alaga ng bata, meaning gusto mo na rin mag-asawa.
Ganun ba yon? Ang alam ko, malapit lang ang loob ko sa mga bata. Inilihis ni Mia ang kanyang iniisip sa ibang bagay. At nang matapos siyang kumain, bumalik siya sa kwarto ni Max. Nagulat pa ang babae nang makitang wala itong bantay. Hi! Kanina ka pa walang bantay? Marahan na tanong ni Mia. No po, may binibili lang si Daddy. Check lang ulit natin vital signs mo Then, hintayin na lang natin si Doc para sa results mo. Tapos noon, pwede ka na umuwi. Nakangiting sabi ni Mia. May I know your name, Miss Nurse? Mahinang tanong ni Max. Saglit na natigilan si Mia. Dahil doon. Pero, wala naman siya makita ibang dahilan para ipagdamot ang kanyang pangalan. Sandaling lumipad ang kanyang kamay sa nameplate na nasa kanang damit para ipakita yun kay Max. Mia Garcia? Paniniguro ng bata. Nakangiti naman siyang tumango dito at marahang hinawakan ang muka ni Max. Kung may makakakita man sa ginagawa niya, siguradong mamasamain yun. Pero wala siyang masamang intensyon pagdating sa bata. Yes, pwede mo akong tawaging Ate Mia. Kitang-kita ni Mia ang pagbabago sa mukha ni Max, dahilan para matawa siya. Hindi niya alam na iba ang gustong itawag ni Max sa babae. Ang nagsisimula nilang kwentuhan ay bahagyang naputol nang bumukas ang pinto ng kwarto. It was Max's dad. May dalang pagkain at kasunod ni Drake ay ang doktor. Good afternoon, Mr. Carion. Ang result po ng test ni Max ay positive po lahat, meaning okay po siya. Nagkaroon lang talaga ng biglaang asthma attack. Bibigyan na lang po namin kayo ng reseta ng gamot na iinumin ni Max kapag ina-attack siya ng asthma. Also, bibigyan namin siya ng vitamins din. Saad ng doktor. Napangiti si Drake matapos malaman na okay na ang kanyang anak. Nabawasan ng konti ang kanyang pangamba, pero meron pa rin siyang nararamdamang takot para sa kanyang anak. Samantalang si Mia naman, hindi napigilan na hawakan ang kamay ng bata. Discharge ka na. Alagaan mo yung sarili mo May kinig ka sa daddy mo. Biling niya at sinulyapan, si Drake na kasalukuyan silang pinapanood. Nang ilang araw nang makalipas, naging maayos na ang kalagayan ni Max. Balik naman sa panahon matapos ma-discharge si Max, muling nagpatuloy sa pagtatrabaho si Mia. Si Drake naman kausap ang kanyang anak. You need to rest, Where are you going? Work? Agad na umiling si Drake at lumuhod sa harapan ng bata. Hindi mo na magtatrabaho si Daddy. Kailangan kitang bantayan. Maybe work from home muna si Daddy. Why? I'm okay na. No, dito ako mag-work. I can't lose you, anak. Ayokong pati ikaw mawala tulad ng mami mo. Tsaka, para kapag may kailangan ka, nandito lang si Daddy. Nakita ni Drake ang bahagyang pagkatigil ni Max. Hindi niya alam kung anong iniisip ng kanyang anak. Pero sigurado siyang naghahanap si Max ng pagmamahal ng isang ina na kahit anong gawin ni Drake, hindi niya maibibigay. At hindi nga siya nagkamali nang tanungin siya ng bata. Are you going to stay single forever? Bakit? Gusto mo magkaroon ng mommy? It's not like that. I want you to be happy. Masaya naman ang daddy, anak. Kasi meron akong ikaw. Natigilan si Drake kung saan nanggaling ang mga ganong sinasabi ni Max. Alam niyang matalinong bata ang kanyang anak. Alam niya ang rason kung ba't ganon ang sinasabi nito. Makalipas ang 3 araw, puro trabaho si Mia. Ngunit nagkaroon din siya ng day off. Halos wala talaga siyang magawa kundi maglinis ng kanyang kwarto. Kaya nang maalala niya ang sinabi ni Arya na dating app, sinubukan niya ito. For sure naman, ang mga nasa dating app na ito, yung malalayo sa akin. Kaya wala namang problema, tsaka titignan ko lang kung anong community ang meron dun. Nang makapag-install siya ng dating app, walang pagdadalawang isip na gumawa siya ng account. At sa halip na totoong mukha ang ilagay, isang cartoon character ang nilagay niya na magsisilbing profile picture. Matapos niya magawa ang account,
Sunod-sunod na agad ang messages sa kanya. Grabe dito. Para namang adik at uhaw sa mga babae yung lalaki nandito. Bulong niya at tila nandidiri. Samantala, habang si Drake ay abala sa kanyang opisina sa loob ng bahay, dumating ang matalik na kaibigan niyang si Frank. Dahan-dahan itong pumasok sa bahay at nakangiti at sabik na makipagkwentuhan. Sa sala, agad niyang namataan si Max na nakaupo sa carpet at nagkukulay ng isang coloring book. Lumapit si Frank ng tahimik. Ayaw niyang istorbohin ang bata pero nanaig ang kagustuhang makipagbonding. Ay Max, nasaan ang daddy mo? Tanong ni Frank habang umuupo sa tabi ng bata. Bahagyang tinaas ni Max ang ulo. Boring ang ekspresyon ng mukha nito at halatang hindi natuwa sa pagdating ng bisita. Ano? Walang gana na sagot ni Max. Napakamot sa ulo si Frank at agad nahiya sa bata. Sungit mo naman, Max. Nilingon muli siya ni Max at pinagkrus ang braso sa dibdib. Sabi mo, tutulungan mo ako maghanap ng bagong girlfriend ni Daddy. Inis na sabi nito na para bang kaedad lang niya ang kausap. Napabuntong hininga si Frank. Alam niyang may punto ang bata. Matagal na siyang kinukulit nito tungkol dito. Pero lagi siyang wala sa Pilipinas dahil sa negosyo. Palaging may dahilan, palaging may aberya. Kaya ngayon kahit pa gusto niyang bawiin ang lahat ng iyon, ramdam niya ang tampo na meron si Max sa kanya. Sorry na. Naging busy si Tito Frank mo Babawi ako sa'yo. Pero hindi pa rin natitinag ang bata. Anong klaseng bawi? Baka mamaya hindi na naman matuloy. Sagot ni Max at sa tono nito ay para bang isang matandang may sama ng loob. Napangiti si Frank sa inasta ni Max sa kanya. Kung ibang tao ang makakita ng kanilang pag-uusap, aakalain nilang bastos si Max pero hindi. Matalinong bata ito pero hindi bastos. Nagkataon lang na malaki ang tampo niya kay Frank. Ganito na lang. Sabi ni Frank habang pasimpleng umingiti. Hanapan natin ang kadate sa daddy mo sa dating app. Napahinto sa pagkukulay si Max at sandaling binitiwan ang hawak niyang Crayola. Dahan-dahan siyang lumingon. May halong pagdududa sa kanyang mga mata. Paano? Kunin mo yung cellphone ng daddy mo. Tapos, dali mo dito sa sala. Dito natin lalagyan ng dating app yung cellphone niya. Tumingin si Max sa kanya at mabilis na tumayo. Patakbong binaybay ni Max ang daan papunta sa opisina ng kanyang ama. Pagdating sa second floor, dahan-dahan siyang naglakad patungong opisina. Maingat ang bawat takbang parang isang maliit na magnanakaw sa gabi. Nang makarating siya sa pinto ng opisina ng kanyang ama, sumilip muna siya sa maliit na siwang. Nakita niya itong abala sa mga papel na nasa harapan. Dad, what are you doing? Pasimpleng tanong ni Max. Mabilis naman na nag-angat ng tingin sa kanya ang ama. Sa tawag ni Max, nagiging alerto kaagad si Drake. Just reviewing these papers. Why? Do you need anything? Wala naman po. Can I borrow your cellphone? Malumanay na tanong ng bata. Why? Muling tanong ni Drake. Hindi alam ni Max kung paano niya talaga hihiramin ang cellphone ng kanyang ama. Lalo pa't kilala siya nito. Hindi kayang magsinungaling ni Max. Pero dahil gustong-gusto niyang magkaroon ng panibagong ina, gagawin niya talaga ang lahat. Gusto ko po maglaro sa cellphone niyo. Pagod na ako magkulay ng drawings. Ngumisi si Drake at naisipan na biruin ang anak. Then you should rest. Next week papasok ka na ulit. Hindi naman mapigilan ni Max na mapanguso. Akala niya pagbibigyan siya ng kanyang ama. Matagal pa naman ng next week, Dad. Here, saan ka maglalaro? Dito sa office o sa kwarto? Sa sala po ako. Sa saya ni Max, dali-dali siyang bumaba para makapunta ng sala. Habang hawak-hawak ang cellphone ni Drake. Pagdating niya doon, nakita niya si Frank na nakangiti at naghihintay sa kanya. Tila ba unti-unti nang gumagana ang plano nila para magkaroon ng love life ang ama ni Max. Habang busy at walang kaalam-alam si Drake sa ginagawa ng kanyang kaibigan at anak, nakagawa na ng account si Frank sa dating app na naka-install sa cellphone ni Drake.
Paano yan gagana? Mapapanggap tayong si Daddy para dyan? Walang idea ang tanong ni Max dahil hindi naman ito exposed sa mga ganong app. Nakangiting tumango naman si Frank. Lagi mong hihiramin ang cellphone ni Daddy mo. O kaya, ilalagin mo sa iPad mo yung account ni Daddy mo sa dating app na to. Para kahit wala siya dito, makakausap natin yung hahanapin nating girlfriend niya. Unti-unting naintindihan ni Max ang sinasabi ni Frank. Sa kabilang banda, si Mia ay natigil sa pagsi-cellphone dahil sa katok sa kanyang kwarto. Tamad naman siyang tumayo mula sa kanyang kama. What? Aniya na makita ang kasambahay. Nasa baba po si Ma'am Arian. Wala daw po siyang pasok. Pakasabi ho, pumunta na lang dito sa kwarto ko. Mabilis naman na sumunod ang kasambahay, kaya muli siyang bumalik sa kanyang kama para tignan ang kanyang cellphone. At Drake? Sino to? Takang tanong ni Mia habang tinitignan mabuti ang profile picture ng lalaki. Wala pang ilang minuto nang mag-message ito sa kanya kaya binasa niya. Pero kasunod ng pagbabasa niya, pagdating ni Arian. Hi, maganda kong kaibigan. Na-miss mo ba ako? Oh, ba't di ka pumasok? Duh. Kailangan ko rin ng day off, no? Di ka ba naawa sa akin? Pabirong tinignan ni Mia ng masama si Arian na para bang hindi ito naniniwala sa sinabi ng kaibigan. Hindi. Bakit? Sino ka ba? Madrama namang humawak sa dibdib si Arian na akala mo nasaktan siya. Kaya nagpalitan sila ng tawanan dalawa. Nasalo naman agad ni Arian ang unan at patalo na humiga sa kama ni Mia. Nang sandaling makahiga si Arian sa kama, nakita niya ang cellphone nito. Hoy? Ano to? Dating app? Halos pasigaw niyang tanong habang inilalayo ang cellphone ng kaibigan. Wala yan, akin na nga. Anong wala? Dating app to eh. Kala ko ba, boring at pang-judge man lang tong dating app na to. Hama ni Arian kay Mia. Nahihiya namang napakamot ng ulo si Mia matapos makita ni Arian na may kausap ito sa dating app. Akin na nga yan. Nag-reply na siya oh. Pilit na inaabot ni Mia ang kanyang cellphone nang marinig niya ang notification sound mula sa dating app. Nang hindi agad ibigay ni Arian ang cellphone sa kanya, hindi niya ito pinansin kaya laking gulat ni Arian nang ganun umasta si Mia. O eto na, tatampo ka na agad. Magkakabebe ka na niyan. Biro pa nito at tinusok-tusok ang tagiliran ni Mia. Pahablot namang kinuha ni Mia ang cellphone. Hayaan mo ako, okay? Magkalat ka na lang dyan o kahit ano pang gawin mo. Update na lang kita kapag sure na ako sa dawan ko ha. Sus, hindi mo yan gagawin. Alam ko na, tsaka kilala kita, mapili ka pagdating sa lalaki. Siyempre no, maging matalino din sa pagpili, wag puro sex ha. Pang-aasar ni Mia. Ba't gaga talaga tong babaeng to? Bahagya pang nagham si Mia habang kausap ang akala niya si Drake. Hindi niya mapigilan ang pagngiti habang nagtitipa ng mensahe. Tila abot tenga ang saya sa bawat reply. Samantala, halos hindi rin mawala ang ngiti sa mga labi ni na Max at Frank nang tuluyang magtagumpay ang kanilang plano at yon ay may mahanap na babae para kay Drake. Makalipas ang 5 araw, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Lalo pang naging interesado si Mia at isang araw, tinanong siya ng akala niyang si Drake kung kailan ang susunod yung day off para makipagkita. Malakas na nag-appear si Max at Frank nang makita ang sagot ni Mia. Ayos ba? Tanong ni Frank. Yes, pero paano natin mapapapunta si Daddy doon? Ako nang bahala doon. Kakausapin ko siya na meron siyang meeting. Paano natin malalaman na success yung meet nila? Di ko yan makikita, papasok na ulit ako sa isang araw. Ako na bahala, bibidyohan ko para sa'yo. Sa 5 araw na nakalipas, muling bumalik na sa mismong kumpanya si Drake. Doon na siya gumagawa ng mga reports at nag-a-approve. Kaya naman pasimpleng pumasok ng office si Frank. Bro, may nakausap akong babae may proposal para sa business mo. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Frank. Hindi na nag-abalang lingunin ni Drake ang kaibigan at basta na lang sumagot. Sure, pwede mo naman siyang papuntahin dito.
Yun ang problema eh. Gusto niyong pag-usapan sa isang restaurant. Tumango naman si Drake habang nakatingin pa rin sa kanyang laptop. Yeah, just send me the address and her name. Isang beses pa na tinignan ni Frank si Drake kung nakakahalata ba ito na may kakaiba na sa kanyang meetings. Usually, ang mga meetings ay halos sa loob ng kumpanya nangyayari. Pero dahil busy siya, hindi niya na napansin na iba ang venue ng meeting na pupuntahan niya. Malaki kasi ang tiwala ni Drake kay Frank, kaya wala siyang panahon para pagdudahan ito kung bakit hindi sa mismong kumpanya mangyayari ang meeting. Habang si Mia naman namomroblema sa kanyang susuotin. Wala siyang balak na sabihin kay Aryan na may lakad siya dahil paniguradong aasarin lang siya nito. Pero wala siyang choice. Aryan, ano ba dapat ang sinusuot sa unang meet ng makakausap mo? Nahihiyang tanong niya. Hindi agad nakasagot ang kanyang kaibigan. Dahil naka-duty pa ito sa ospital. Diyos ko naman, Mia, tinawagan mo ako para dyan? Ba't di mo sinabi sa akin kahapon? Di sana naghanap tayo ng maganda-ganda. Natatarantang sabi ni Aryan. Ano nga kasing pwede? May mga dress ka ba dyan? For sure naman kahit maangas kang babae, meron di ba? Meron naman, madami. Pumili ka ng fitted. Light color ha? Huwag mo munang papatayin yung tawag ko ah. Bili ni Mia habang namimili sa kanyang mga damit. Kahit hindi nakaharap sa camera si Mia, rinig na rinig niya ang boses ni Arya na kausap ang mga doktor at nurse sa vacant room. Isang puti na may halong pula ang napili ni Mia na susuotin, kaya pinakita niya yon kay Aryan. Bahagya niya inilapit sa camera ang dress bago magsalita. Pwede na ba to? Oo, pwede na yan. Yung buhok mong tuwid, kulutin mo yung laylayan. Tapos hayaan mong nakalugay. Marunong ka naman mag-makeup light, di ba? Yung light lang wag kang magda-dark. Naku, tatakbo yung kadate mo. Sige. Basta light. Yung makeup mo na lang kapag naka-duty ka. O sige, thank you. Pasensya na sa abala. Napailing na lang si Aryan kay Mia at ngumiti. Layan, susuportahan kita sa ginagawa mong yan para naman magka-boyfriend ka na. Inirapan niya lang ito, pero nakangiti siya. Pagkatapos ng tawag, agad na siyang nag-ayos. Simple lang ang kanyang ginawang pag-ayos sa sarili. Ayaw niyang magmukhang OA sa harapan ni Drake. Paalis pa lang si Mia, kinakabahan na siya. Nagdadasal na sana. Wala pa sa restaurant si Drake. Ayaw niyang paghintayin ng lalaki. Mas okay pa kay Mia na siyang maghintay ng matagal at nakahinga naman siya ng maluwag na makitang wala pa nga talaga doon ang lalaki. Bakit di ka pa umaalis? Takang tanong ni Frank na makitang nakaupo pa rin sa swivel chair si Drake sa kanyang opisina. No oras ba yun? Napapikit si Frank sa sinabi ng kaibigan. Ngayon din yon. Sigurado akong 15 minutes na naghihintay dun si Mia. Hold on. Tell her pupunta na ako. Saad ni Drake na akala niya sa email kausap ni Frank ang babae. Mabilis na kumilos si Drake at tinanaw lang siya ni Frank na umalis ng building. Sobrang pagiging abala ni Drake, halos 1 oras mahigit na siyang babad sa laptop. Hindi niya napagtuunan ng pansin ang sinabi ni Frank. Para siyang hinahabol dahil sa bilis ng kanyang paghinga at bahagya ng kumalma nang makarating sa restaurant. Nakita ni Drake ang isang pamilyar na muka. Hindi siya ganun magaling makatanda ng muka, pero hindi niya malilimutan ang babaeng nagbigay ng ngiti kay Max nung nasa ospital ito. Habang si Mia naman prenteng nakaupo at naghihintay, nang biglang may maramdaman siyang nakatayo sa gilid niya. Familiar ka? Gulat na tanong ni Mia. Ikaw yung nurse na anak ko. Pagturo ni Drake sa kanya. Anak? Si Max. Yung may asthma. Sandaling natigilan si Mia. Inaalala ang batang nagkaroon ng asthma at nang maalala niya'y marahan siyang tumango at inalok ng upuan si Drake. Mainit ang naging pagtanggap ni Mia sa presensya ni Drake. Nagawa niya pang pasadahan ang suot nito na full black na coat. I'm sorry kung napaghintay kita na matagal. Medyo nalate ako sa meeting kanina, so tungkol saan itong proposal o sa project na nabanggit mo sa email ko? Nahihiyang sagot ni Drake. Proposal? Email? Project? Sunod-sunod na tanong ni Mia.
Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. What are you talking about? I'm here for a date. Tinanong mo ako noong nakaraan kung kailan ang day off ko, and you decided to meet me here. Dagdag pa ni Mia. Si Drake naman ay natigilan at ginapang ng kahihiyan. Ang kaninang awkward na nararamdaman nila mas tumala dahil doon. Huli na nang ma-realize si Drake na hindi talaga tungkol sa business ang sadya ni Mia. Pero hindi niya agad sinabi sa babae na sinetap siya ng kaibigan. Wala ring kaalam-alam si Drake na anak niya nagsimula nun. Kung ganon, saan tayo nag-usap? I'm sorry, Mia, pero honestly wala akong nakakausap na babae. Kinuha ni Mia ang kanyang cellphone at binuksan ang dating app. Binigay niya yun kay Drake at hinayaan na basahin ang kanilang convo. Rinig na rinig ng babae kung paano suminghap si Drake. Isa lang ang sigurado ni Drake. Hindi siya nakakausap ni Mia sa mga nakaraang araw kundi si Frank. Mia? Mahinahon ngunit mariin na sambit ni Drake. Hindi ako nakakausap mo sa app na yan. Napakunot ang noon ni Mia. Hindi pa rin niya maiproseso ang sinabi ni Drake. Kung ganon, bakit alam na... Ba't alam mo na nandito ako? Nauutal-utal niyang tanong. Hindi niya na alam kung anong salitang gagamitin para sabihin ang kanyang nais sabihin. Napuno ng pagkalito ang kanyang isipan. Ba't ikaw ang dumating? Huminga ng malalim si Drake bago sumagot. Yung kaibigan ko, siya nagsabi na interesado ka sa business. Anyway, I'm sorry kung naabala ka pa ng kaibigan ko. Nakangiti ngunit halata naguguluhan na umiling si Mia. Ayos lang. Actually, I'm really looking for a date talaga. At akala ko ikaw yung nakakausap ko. Napako ang tingin ni Drake sa mga mata ni Mia. Hindi siya interesado sa babae pero bilang respeto, sinabayan niya itong kumain. Umorder sila ng pagkain at habang hinihintay yon, muli sila nagkwentuhan. Ba't ka naghahanap ng ka-date sa dating app? Kuryosong tanong ni Drake kay Mia. Tumikim naman ang babae at tinignan mismo si Drake. Nag-try lang naman ako kung totoo yun. Noong una talaga sinabi ko na hindi ko susubukan ng mga dating app pero eto ako ngayon, may nakakausap at hindi ko alam kung ikaw yun o yung kaibigan mo. Di ko nga alam kung nantitrip lang kayo eh. Ibit balikat nang sabihin niyo ni Mia. Wala talaga akong alam sa dating app na ginagamit mo. Sandaling natahimik si Drake para isipin kung paano nagawa ni Frank ang lahat ng ito. Napansin ni Mia ang biglang pagkatulala ni Drake. Kaya ikinumpas niya ang kamay sa harapan ng lalaki. Okay ka lang ba, Drake? Alam mo, after nito magpahinga ka muna. May mga dark spot ka na sa ilalim ng mata mo. Nang sabihin niyo ni Mia, agad na namula si Drake. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganon. Hindi naman siya nagkakaroon ng interes sa mga babae sa nakalipas na 5 taon. Pero nang makita si Mia, iba ang naging pakiramdam niya. Matapos nilang kumain at magkwentuhan, nag-insist si Drake na ihatid si Mia. Salamat sa paghatid ah. Nakangiting paalam ni Mia. Walang anuman. Salamat din sa kwentuhan at pasensya na sa nangyari. Ayos lang. Papasok na ako sa loob. Maingat na tinanguan ni Drake si Mia habang pinagmamasdan nitong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nang masiguro niyang ligtas na itong nakapasok, saka lamang siya tumalikod at umalis. Tahimik ang naging biyahe ni Drake pa uwi. Ngunit sa bawat ikot ng manibela, ramdam niya ang kumukulong inis sa dibdib, lalo na sa kaibigan niya si Frank. Hindi niya maintindihan kung handa na ba talaga siyang pumasok muli sa isang relasyon. Pagdating niya sa bahay, nasa sala si Frank, agad niyang binatukan. Para saan naman yun, Drake? Kakamot-kamot ulo na tanong nito. Sira ulo ka talaga? Sabi mo business yon? Romantic date pala talaga? Agad na nag-peace sign ang kaibigan. Tinulungan ko lang si Max. Isasali mo pa anak ko sa katarantaduhan mo. Walang nagawa si Frank kundi tawanan ng kaibigan na halos sasabog na sa galit. I swear, si Max ang may gusto nun. Gusto niya na magka-girlfriend ka na. Iniwan ni Drake si Frank sa sala. Tahimik na nagtungo sa kanyang kwarto. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Max nga may pakana ng lahat na nangyari. Habang si Mia naman, hinayaan na lang ang nangyari pero naroon pa rin ang kanyang pagtataka. Mabilis na lumipas ang mga araw. At linggo na, naging busy sila
sa kani-kanilang trabaho. Kasabay ng kanilang pagtatrabaho ay ang patuloy na pag-setup ni Max sa dalawa. Gumawa ng panibagong account upang makausap muli si Mia. 3 araw pa lang mula nang muling makapag-chat si Mia sa bagong account, agad siyang pumayag sa panibagong meetup. Dumating siya sa address na binigay at nakasuot pa ng uniforme. Ikaw na naman? Nakaturo na tanong ni Mia nang makita si Drake. What are you talking about? May ka-meeting ako dito, Mia. Sagot naman ni Drake. Pairap na tinalikuran ng babae si Drake at naghanap ng upuan. Nakahanap siya ng upuan na sa di kalayuan, naroon sa pwesto ng lalaki. Habang naghihintay, patuloy na kinakausap ni Mia ang second account na ginawa ni Max. Nang masiguro ni Mia na naghihintay siya ng matagal doon, tinawagan niya na ang kausap. Sa kabilang banda si Drake naman tahimik lang na nakaupo habang hinihintay ang akala niya'y ka-meeting. Bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tunog na nanggagaling sa isang app na nasa kanyang cellphone. Saglit siyang napatigil. Bumungad kay Mia ang mukha ni Drake kaya mas lalo siyang nainis dahil kasasabi lang ng lalaki na may ka-meeting ito. Padabog na tumayo si Mia para pumunta kay Drake. See? Ikaw nga itong hindi ko maintindihan ng username? Sigaw ni Mia sa kanya. What? Teka nga Mia, una sa lahat. Hindi ko alam na may dating app ang cellphone ko, okay? At totoo yung sinabi ko, may ka-meeting ako dito para sa proposal. Ewan ko sa'yo. Buiset! Mariing sabi ni Mia at tinalikuran ng lalaki para lumabas ng restaurant. Napapikit sa inis si Mia. Hindi niya maintindihan kung bakit tila wala talagang alam si Drake sa mga nangyayari sa setup nila. Hindi niya ba talaga alam kung ba't kami sinesetup ng ganito? At sino naman yung magsisetup nito? Kaibigan niya? Inis na sabi niya sa sarili. Sa kabilang banda, nagsimula na rin magduda si Drake. Hindi niya na alam kung aksidente ba ang lahat ng ito o may naglalaro sa likuran nila para maganap ang mga nangyayari. Naalala niya ang sinabi ni Frank na si Max ang posibleng may pakana ng lahat. Simula noon mas naging mapagmasid siya sa anak. Napapansin niya palagi ito nakatutok sa iPad. Laging may ngiti sa labi, para bang may sariling mundo. Hindi maiwasan ni Drake na mag-alala kung sino-sino nakakausap ng anak niya. O baka may ginagawa itong hindi niya alam. Hanggang isang gabi, minabuti niyang kausapin to ng mahinahon. Max, can you talk to you for a minute? Hindi agad tumugon si Max. Nakatitig pa rin to sa screen ng iPad. Abalang-abala. Dahan-dahang lumapit si Drake at sinilip ang ginagawa ng anak. Nang makita niya isang dating app na bukas, kapareho ng dating app na nakita sa cellphone niya, muli niyang tinanong ang anak. Kailan ka pa gumagamit na app na yan, Max? 2 months na. Ganun katagal niyang nakakausap si Mia? Tanong niya sa isip. Ikaw ba nagsiset-up kay daddy sa business meeting pero date naman? Yes. Ba't mo yun ginagawa, anak? Sinabi ko na sa inyo, daddy. Gusto ko magka-girlfriend ka na at magkaroon na ako ng bagong mommy. Di ka ba okay na tayong dalawa lang? Nurse Mia is a good woman. Kung may babae kang magugustuhan, I want her for you. Si Nurse Mia na lang. Mahinang sabi ni Max na may pagdadrama pa. At tinignan mabuti sa mata ang kanyang ama. I will set you up for a date until you have a good relationship with Nurse Mia. You can't stop me, Dad. Bigo na tumingin si Drake sa anak. Sa pagkakasabi nito, tiyak niyang hindi na ito mapipigilan. Tinitigan pa ni Drake ang anak bago huminga ng malalim. Nagawa pa niyang hawakan ang ulo ni Max bago tuluyang iwan sa kwarto. Makalipas ng 2 araw, si Drake na mismo ang kumakausap kay Mia sa dating app. Nakapag-isip-isip na rin naman si Drake at wala namang masama kung susubukan niya ito. Pero para kay Mia, isang pambubwisit na naman ang gagawin ni Drake. Pero kahit sobrang higpit ng schedule niya, nakipag-meet pa rin siya dito. Oh, huwag mo sabihin na hindi na naman ikaw yung kausap ko. Maangas na tanong ni Mia. Ako na yung nakakausap mo sa nakaraang 2 araw. Pasimpleng napahalukip-kip si Mia. Ayan ang gusto mo. Baka mamaya kaya mo ako pinapunta dito kasi sisisihin mo na naman ako at sasabihin ng meeting yung pinunta mo dito. Kunot noong tinignan siya ni Drake. Have a seat.
Tamad na umupo si Mia at hinihintay ang sasabihin ng lalaki. Gusto rin ni Drake na malaman ng babae kung sino ang nagsiset up sa kanila sa mga nakalipas na buwan. Alam ko na kung sino nakakausap mo sa account ko. Bukod sa kaibigan ko, meron pang gumagamit nun. Ha? Tibay naman ang account mo na yan. Babayaro ko siguro, no? Bahagyang nagulat si Drake sa sinabi ni Mia. Hindi agad siya nakabawi kaya nagawa siyang tawanan ng babae. Patapusin mo muna ako, pwede ba? Agad namang nag-thumbs up sa kanya si Mia at sumandal sa upuan. It was my son. He kept on setting us on a date. Gusto niya magkaroon ng panibagong mommy at the same time magkaroon ako ng girlfriend o asawa. Hindi agad nakapagsalita si Mia matapos marinig ang sinabi ni Drake. Malaking palaisipan pa rin sa kanya kung ba't siya palagi ang siniset up kay Drake at nang malinawan siya, unti-unti niyang naintindihan. Hindi siya titigil hanggat hindi na-develop ang relasyon na to. And as for me, baka nagtataka ka na kinukonsinti ko si Max. My answer is no. Hindi ko siya kinukonsinti. Pero let's be real, pure, and slow burn. Hindi kita mamadaliin. And since unti-unti na kita nakikilala at gusto pa kita makilala ng lubos, I want this setup to be real. Shit, confession pala to. Hindi ako na-inform. Mahinang sagot ni Mia pero dinig naman ni Drake. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng kaba, pinilit ni Mia na maging totoo. Okay, let's be clear. Nasabi ko na sa'yo I'm looking for a date at NBSB ako. Nakakaloka ang setup na to pero at the same time, I have the same thing that you want. Gusto ko rin makilala yung pagkatao mo pero sana naman wala nang lokohang maganap, di ba? Gusto ko rin makilala si Max. I've been thinking about him after nung ma-check up ko siya. Pero gusto ko lang malaman mo na mahirap ako maging girlfriend at nanay. Nakangiting dagdag ni Mia. Hindi naman maiwasan ni Drake nang umiti din. Walang kaso sa akin kung mahirap ka maging girlfriend o ina. Kayang-kaya kong tapatan ang paghihigpit na gagawin mo. Deal? Ano to, kontrata? Pero sige, edi kung kakayanin mo. Naghahamon na sabi ni Mia. Matapos ang confession na yon, kumain sila. Patuloy pa rin ang kwentuhan. Nagtatanungan sila at may mga rules na agad. Saglit na natigilan si Mia nang maalala ang tungkol sa kanyang pamilya. Hindi pa rin siya nakakahanap ng malilipatan. Hindi niya tuloy alam ang plano ng kanyang mga magulang. Pero walang pakialam si Mia kung magalit sa kanya ang kanyang ina at ama. Ang mahalaga, masunod niya ang sinasabi ng kanyang puso. Sinulit ng 2 oras na magkasama sila. At mas nalaman nila mga bagay na gusto ng isa't isa. Naset up ako ng isang single dad. At ngayon gagawin na namin totoo ang relasyon na to. Aniya sa isip. Simula nang malaman nila na si Max ang may pakana ng lahat, walang araw na hindi sila lumalabas. Alam na rin ni Max na totoo na ang namumuong relasyon ng dalawa at hindi pakitang tao. Konti na lang. Makukumpleto na nila ang lahat ng restaurant sa Maynila. So, ano nangyari sa date mo sa mga nakalipas na buwan? Ha? May 3 buwan na ba kaming nagdi-date? Malapit na, mag-3 buwan. Ano ka ba? Kung tunay kapag date tapos hindi mo alam kung ilang buwan na kayo nagdi-date? Halaga pa ba yun? Nag-enjoy naman kami tsaka sulit naman yung bawat araw na magkasama kami. Akala ko ba susubukan mo lang? Oo nga. Eto na, susubukan ko lang din. Lagyan ng label. Hindi kapag nag-work, edi mabuti, hindi ako ma-heartbroken. Teka nga, matanong nga kita. Bahagyang hinila ni Aryan palayo ang kaibigan sa lugar na walang gaanong taong dumadaan. Sa ospital lang din. Pinutol mo na ba yung nakaplano sa'yo na magulang mo? Di naman nila siguro yung natutuloy. Tsaka pag naging kami na ni Drake, wala na sila magagawa. Paano nga kung di pumayag? Dapat sinasabi mo yan kay Drake. Susunduin niya ako ngayon. At ngayong araw ko rin sasabihin. Si Arya na nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Dahil kilala niya kung paano magalit ang mga magulang ni Mia. At desidido talaga si Mia na hindi ituloy ang plano ng kanyang mga magulang. Muling bumalik sa trabaho si Mia.
Bumisita siya sa bawat kwarto para i-check ang pasyenteng naka-assign. Hanggang sa matapos ang shift niya. Pagod at masakit na ang paa ni Mia nang makatapos siya sa pag-rounds. Pero agad siyang napangiti nang maalalang susunduin siya ni Drake. Sa kabilang banda si Drake na prente at tahimik na nakasandal sa labas ng kotse habang hinihintay si Mia na lumabas ng ospital. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman tungkol sa nakaraan ni Mia. Gusto niyang magalit. Pero ayaw niyang pangunahan ang sarili, lalo pa at hindi pa niya naririnig ang paliwanag ng babaeng mahal niya. Napaangat na lang siya ng tingin nang mangibabaw ang boses ni Mia sa labas. "Bye! Ingat kayo!" Sigaw ni Mia sa mga kaibigan. Nang makalayo ang mga kaibigan niya at kasamahan, patakbo siyang lumapit kay Drake. "Hi!" Bati ni Mia. Ramdam agad ng babae na iba na ang aura ni Drake ngayon. Sa halip na batiin siya ni Drake pabalik, pinatakan lang ito ng lalaki ng halik sa noo at pinagbuksan ng sasakyan. Kahit puno ng pagtataka si Mia, pumasok siya ng kotse. Kapansin-pansin ang pananahimik na ginagawa ni Drake. Alam ni Drake na nagtataka na si Mia sa kinikilos niya. Pero mas mabuti na para sa kanya manahimik muna at pag-usapan na lang sa restaurant ang kanilang problema. "Kanina ka patahimik, may problema ba?" Subok na tanong ni Mia pero wala siya nakuhang sagot mula sa lalaki. Naiinis na siya kasi nagmumukha siyang tanga. At halos isipin niya ang pag-uusap nila sa mga nakalipas na araw para lang maalala kung may nagawa ba siyang mali. Hanggang sa restaurant, tahimik pa rin si Drake. Hindi niya alam paano itatanong kay Mia kung totoo ba ang balitang nalaman niya. "Drake, ano? Literal nakakain na lang tayo, kanina ka pa walang imik." Nagangat ng tingin si Drake sa kanya. Tahimik na binaba ang kutsara at tinidor. "Is it true that you're engaged?" Malamig na tanong ni Drake. Hindi agad nakasagot si Mia. Bumuntong hininga siya, pilit pinakalma ang sarili sa harap ng lalaking kasalukuyang kausap niya. Alam niyang wala siyang maitatago kay Drake. Alam niyang malalaman ng lalaki ang tungkol doon. Pero iba pa rin ang takot at kabang naramdaman niya. Tila may namumuong butil ng pawis sa kanyang noo sa sandaling yon. Oo, arranged marriage. Plano ng mga magulang ko na ipakasal ako sa isang Chinese businessman. Business deal daw, tradisyon ng pamilya. Tsaka, lahat ng rason na hindi ko kaya lunukin, ewan ko ba? Ba't di mo sinabi sa akin? Sa nakalipas na mga buwan na magkasama tayo, ba't di mo sinubukang sabihin sa akin? Hindi akalain ng lalaki na sa likod ng tawa, ngiti at ingay ni Mia habang magkasama sila, may ganito itong problema. Yung totoo, takot ako. Takot ako mawala kung ano meron tayo. Kahit hindi pa nga natin alam kung saan tayo patungo. Natatakot akong i-judge mo ako. At aaminin ko, gusto kong kahit minsan ako naman yung makapagdesisyon para sa sarili ko. Tahimik si Drake at napalunok. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na kanyang nararamdaman habang kausap si Mia. Biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang pinagsamahan nila sa nakalipas na buwan. Mga simpleng usapan, mga titigan, at pagkakaroon ng unti-unting koneksyon. Hindi alam ng lalaki kung galit ba siya o nasasaktan. Pero isa lang ang sigurado siya. Ayaw niyang mawala si Mia. Muling tumitig si Drake kay Mia, seryoso at puno ng determinasyon ang mga mata. Pero bago pa makapagsalita si Drake, nagsalita na si Mia. Naintindihan ko kung magkakaroon ka ng galit sa akin. Kasalanan ko naman yun eh. Dahil hindi ko agad sinabi sa'yo. Maintindihan ko rin kung ititigil mo tong ginagawa natin. Kasi gusto ko lang naman sundin yung puso ko. Pati yung isip ko. Hindi ko kaya magpakasal sa taong di ko gusto at di ko mahal. Nakayokong sabi ni Mia. Bahagyang kumunot ang noo ni Drake sa sinabi sa kanya nito. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Akala niya, walang sasabihin si Mia pero nagsalita pa ito. Walang pagdadalawang isip na inabot ni Drake ang kamay ng babae para hawakan yon. Hindi. Hindi ko ititigil kung ano meron tayo. I can't lose you. You are my safe place. Tinanggap mo ako ng buo, even though I have a child. At minahal mo rin si Max.
Kung iniisip mong iwanan kita dahil sa nalaman ko, no, I won't do that. Umiiling na sabi ni Drake. Sasamahan kita sa mga magulang mo. Sasabihin natin kung anong relasyon meron tayo. Ilalaban kita mula sa mga magulang mo. Let me prove myself to you and to your parents na ako ang karapat-dapat para sa'yo at hindi kung sinong Chinese na lalaki. Paano kung ilayo nila ako sa'yo? Hindi normal na tao yung mga magulang ko. Malakas na impluwensya na meron sila. Natatakot na sabi ni Mia. Itatakas kita. May pera ako. Handa akong ubusin ang pera ko para sa inyo ni Max. Kaya kong bilhin ng mga magulang mo. I can do that. Nagkagawa mo pa talagang sabihin yan na hindi mo nga sila kilala. At hindi rin nila ako kilala. Marami akong kayang gawin para sa inyo ni Max. Kung kinakailangan umalis tayo dito sa bansa, gagawin natin. Magkaroon lang tayo ng katahimikan. Sinamaan ni Mia ng tingin ng lalaki. Sige nga, ano sasabihin mo sa mga magulang ko kapag tinanong niya kung anong relasyon natin? Fiancé kita. Simpleng sabi ni Drake. Anong fiancé? Hindi ka pa nga formal na nanliligaw tapos fiancé agad? Wala ka pa nga binibigay na singsing? Kailangan ko pa ba manligaw? Ngayong alam ko na may naghihintay sa iyong incheck. Hayaan mo, bukas na bukas bibilang kita ng singsing. But please, let's be open to each other, Mia. Nakangiti pero may munting luha sa mga mata ni Mia na tumango ito. Naging maayos ang kanilang pag-uusap. Nang gabi na rin yon, pinilit na kinukumbinsi ni Drake na sa bahay na lang siya tumuloy. Pero hindi naman pumayag ang babae. Hindi alam ni Mia kung paano haharapin ang mga problema niya sa mga susunod na araw. At tulad ng sinabi ni Drake, bumili nga ito ng engagement ring at isinuot din kay Mia kinabukasan na sunduin niya ito. Hoy, totoo ba to? Kala ko nagbibiro ka lang. I told you. Mas okay na yung sigurado. Siya nga pala, hindi tayo makakakain ng dinner ng sabay. Bakit? May problema ba? Maaga akong pinapauwi nila, mommy. Agad na naintindihan ni Drake ang sinabi ni Mia, kaya hindi na rin siya nagpumilit. Gaya ng sinabi ng babae, diretso siya umuwi ng bahay. Inihatid siya ni Drake at hindi mapakali si Mia dahil malakas ang kanyang pakiramdam na may masamang mangyayari. Magkahawak ang kanilang kamay buong biyahe, pero balisa pa rin si Mia at napansin niyo ni Drake. Are you okay? Yeah, kinakabahan lang. Ilang saglit pa nakarating din sila sa bahay nila Mia. Pareho silang nagulat na makita ang mga magulang ni Mia na nasa labas ng bahay at hinihintay ang pagdating ng anak. Nang matanaw nila si Mia kasama si Drake, agad na uminit ang ulo ng ina ng babae. Ayos na ako dito, Drake, umuwi ka na. Kinakabahang sabi ni Mia. Umiling si Drake at hinawakan ang kamay ng babae. Hindi ako aalis. Haharap ako sa mga magulang mo at sasabihin natin sa kanila kung anong relasyon meron tayo. Isang beses huminga ng malalim si Mia. Alam niyang hindi mapipigilan si Drake. Tumango ang babae at tumingin sa mga mata ni Drake. Dito ka muna sa labas. Mapanuring tumango si Drake sa kanya. Samantala na makalapit si Mia sa kanyang magulang, agad siyang sinigawan ng kanyang ina. Talagang nagawa mo i-cancel ang engagement yun ni Eric? Sigaw ni Shelly na makapasok ang anak sa kanilang gate. Mami, hindi ko nga gusto yung taong yun. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinasabi naming para sa iyo to? Hindi to para sa akin. This is for your own good. Ginagawa mo lang lahat ng to para to sa inyo ni Dad. At ba't ganyan ka, ha? Bakit ganyan ka? Dahil ba sa lalaking yan? Turo nito kay Drake na nasa labas at nakatayong pinagmamasdan sila. Sandaling nilingon ni Mia si Drake. Hindi siya papayag na pati ang lalaking mahal niya idadamay ng kanyang ina. Hindi damay dito si Drake. He loves me, I love him. Engaged na kami. Nang marinig yun ni Drake, marahan siyang pumasok sa gate para harapin ang magulang ni Mia. Lumapit si Drake sa gilid ng babae at walang takot na humarap sa magulang nito. I'm Drake, a businessman, and yes, we're engaged. Hindi makapaniwala si Shelly sa sinabi ni Drake kaya tinawanan niya lang ang mga ito at galit na bumaling kay Mia. Itong lalaking to ang pinipili mo kaysa sa amin, ha, Mia? Mami naman. Mahal ko kayo, mahal ko rin si Drake. Hindi pagmamahal to, Mia.
Kung mahal mo kami ng daddy mo, magpapakasal ka kay Eric at kung hindi, lumayas ka na lang dito sa bahay na ito. Ang mga salitang yun ang tumatak sa isipan ni Mia. Naalala niya ang unang beses na sinabihan siya ng gano'n ng kanyang ina. At hindi niya maiwasang hindi masaktan at umiyak dahil doon. Pero mahal niya talaga si Drake. Alam niyang hindi titigil ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina kung hindi ipilit ang kasal kay Eric. Yun po ba talaga yung gusto niyo? Ang umalis at mawala ako sa inyo? Para sa pagtanggi kong yun, itatakwil niyo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Mia. Oo, wala akong anak na hindi kayang sundin ang utos ko. Mariin at walang pagdadalawang isip na sagot ni Shelly. Unti-unting naiintindihan ni Mia na mas matimbang talaga sa magulang niya ang pera kesa sa kanya. Tumangutango na tumingin ng diretso si Mia sa kanyang ina. Kung ganon, hayaan niyo ho. Bukas na bukas kukunin ko yung gamit ko dito sa bahay at aalis din agad. Huwag na huwag ka nang babalik dito, wala kang utang na loob. Kahit masakit kay Mia, mas nanaig sa kanya na umalis muna ng bahay at sumama kay Drake. Maya't maya ang lingon ni Drake sa kanya na makasakay sila sa kotse. Sabay ka na muna tumuloy, Mia. Tahimik na umiling si Mia. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ina. Pero heto siya kasama ang lalaking mahal niya. Di na muna, Drake. Bakit naman? We're engaged. Hindi ko hayaan na mag-check-in ka sa mga hotel. Tama ba yung ginawa ko? Tama naman to eh. Lagi ko na lang sila sinusunod. Ngayon ko lang naman susundin ang puso ko. You are brave enough to stand and fight for what you love. And thank you. Kasi hindi mo hinayaan na may masabing masama sa akin yung mama mo. Even though alam kong ayaw nila sa akin. Hindi ko na iniisip yun. Ang mahalaga kasama ko kayo ni Max. Sa bahay ka na magstay. Doon ka rin naman titira kapag naikasal tayo. Kaya sanayan mo na yung sarili mo doon. Nakangiting tumango si Mia kay Drake. Sa naging biyahe nila papunta sa bahay ni Drake, hinayaan niya si Mia na maging tahimik muna. Alam ni Drake na mahirap ang pinagdadaanan nito ngayon. Pagdating sa bahay, dinala ni Drake sa isang guest room si Mia at doon muna ito tumuloy. Hindi maalis ang pangamba sa mukha ni Drake nang makitang tahimik na umiiyak ang babae. Iwan mo muna ako, gusto ko mapag-isa. Nang iwanan siya ni Drake, doon siya umiyak ng malakas. Alam niyang darating sa punto na ganito ang gagawin ng kanyang ina. Pero hindi niya maiwasang masaktan sa sinabi ng kanyang ina. Hanggang sa nakatulugan na lang ni Mia ang pag-iyak. Hating gabi na nang masilip ni Drake ang babae, na mahimbing na ngayong natutulog. Hindi niya alam na nakasunod si Max sa kanya. Is that Nurse Mia? Yes, anak. She's crying because of her problem. But she's asleep. Anak, may sasabihin si Daddy sa'yo. Nurse Mia and I are engaged. You know what I mean, right? Nanlaki ang mata ni Max at tila hindi makapaniwala. Really? That means she's going to be my mom? Tumango si Drake. Let's be gentle and soft to Mia, okay? Okay. Magluto tayo bukas, Dad, para masarap breakfast niya. Can I call her mom? Oo naman, for sure matutuwa yun. Kinabukasan maagang nagpunta sa mall ang mag-ama para bilhan ng regalo at mga lulutuin para sa kanilang umagahan si Mia. Tuwang-tuwa si Max dahil sa wakas matutupad na ang kanyang hiling na magkaroon ng kumpletong pamilya. Kaya nakahinga ng maluwag si Drake at Max. Nang pagdating nila galing mall hindi pa rin gising si Mia. Masyadong napagod ang dalaga, physically and mentally. Pero hindi nakalimot si Drake na muling bisitahin sa guest room ang babae. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Mia na mahimbing na natutulog. Balot ng kumot ang buong katawan maliban sa ulo. Pinatakan niya rin ng halik sa ulo ang babae. Bagay na naging dahilan para gumalaw saglit si Mia. Akala ni Drake magigising ito. Pero hindi. Dad, let's go. Magluto na tayo, magigising na mamaya si Mommy. Sabi ni Max. Okay, relax. Your mom is still asleep. Mahimbing ang tulog niya. Magiging okay ba siya when she woke up and find na nagluto tayo? Oo naman. Remember what I said last night. Okay, be soft to Mommy. Nagsimula na silang magluto
At halos umabot na sa sala ang kalat na meron sila. Natataranta sila dahil baka anumang oras magising si Mia at di pa luto ang almusal. Tanging boses lang ni Drake at Max ang nangingibabaw sa loob ng kusina at sa lakas ng boses ni Max, aakalain na may kaaway ito. Sa nakalipas na 2 oras, pagluluto pa lang ng steak ang nagagawa ng mag-ama. At hindi lang yon ang kanilang ihahanda. Sa kabilang banda, si Mia naman na alimpungatan mula sa pagtulog. Hindi niya alam kung anong oras na, pakiramdam niya tanghali na. Namumugto pa rin ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Pero naalala niyang nasa bahay siya ni Drake kaya dali-dali siyang lumabas at bumaba. May omelette pa tayong lulutuin, Dad! Boses ni Max. Wait lang, eto na. Faster, Dad! Baka magising na si Mommy Mia! At pagdating ni Mia sa kusina, naabutan niya ang mag-ama na nagkakagulo sa pagluluto. Si Drake ang nagluluto at si Max ang nakaupo sa kitchen island. Pinapanood niya ang mag-ama kung paano gawin ang inaasikaso sa kusina. Napangiti si Mia. Hindi siya nagkamali sa pinili niyang desisyon. Hindi man niya nahanap ang totoong pag-ibig at pamilya sa kanyang mga magulang. Nahanap naman niya yon kay Drake at Max. Sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan ni Mia, natutunan niyang hindi makasarili ang pagpili sa sarili. Hindi rin kabawasan sa pagmamahal ang taong may nakaraan. Para naman kay Drake, kahit ano pang bigat ng problema ang dumating sa kanila, communication matters, hindi dahil sa mga excuses, kundi dahil ito ang maglilinaw sa lahat ng malabong sitwasyon. Ang pag-ibig. Hindi lang tungkol sa saya at kilig. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpili na pagmamahal at pag-intindi at pananatili. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa totoong hangarin na sabay na harapin ang bawat hamon ng buhay. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ang ikinasal si Mia at Drake. Si Max ang nagsilbing ring bearer sa kanilang kasal. It was Mia's dream. Tinupad ni Drake ang kanyang pangarap na kasal at pagkakaroon ng maayos na pamilya. From there, Mia thought na lahat ng sakripisyo na ginawa niya sa pagbitaw sa pagiging parte ng kanyang pamilya, it paid off. Dahil kasama niya si Drake at ang tinuturing niyang anak na si Max. Hindi siya nagsisisi sa lahat ng nangyari. Maybe it was a redirection for her. Dahil sa mga desisyong ginawa niya, yun ang nagtulak sa kanya na magkaroon ng payapa at maayos na pamumuhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Leda Dapito, Leonila Perea, Haide Torre, Vicky Adolacion, Fernandina Castañeda, Gloria Bufil, Mary Ann Diesta, Joser Sahonia, Joshua Sinda, at Judy Chavez. Maraming salamat po sa inyong lahat.